So ilos tanan. So sa karon nga video is explain ako kung sa OAuth 2.0 provincial flow. So saan man gini pag setup. So ini o kung saan paggamit. Kini nga flow kay ginagamit para sa pag-communicate sa mga server nga walay user involvement. For example kanang kaning for example mag-request ka og data gikan sa laing server aron magamit nimo sa imong application. So ang unang step kay pag-register sa OAuth as sa authorization server. So ato to diri sa Facebook Meta Developer. So click nato ning consumer, then next nato then magkaka na to app name. So tayo atong app name kay Facebook o Facebook o Facebook o then create app ta. Then sa pag-create na itong app, so karon magbuhat ta og mag-create ta og app. So pilion nato ng consumer, then pag click nato sa consumer, then pataan na to kuan name atong app. So akong pangalan sa akong app is my app OAuth 2.0. And so proceed ta, i-click nato ang create app. So magnet so so dire makita ninyo ang app key nako, app ID. So mo ning ang app ID mo ning app key nato. So moto ta sa Postman. So auto ta diri sa Postman. So ato ko diri sa access token. So mo na tong kaning access token mo ni siya ang mag read og ibasa. Mo ni siya ang generated key nato, secret key nato. So scroll lang ta gamay. Then kaning curl get mo na tong gamiton nga example nato para makakuha tag data. I-open nato ning Postman. Nato. Gamiton nato ning Postman para may bala nato kung abay kung maka-access pa ta diri sa tuwa natog data. Pero pag na ato sa diri sa view all docs. So diri sa view all docs makita ninyo diri ang app link. Diri kaning app link gamiton ninyo ni. Murag test lang ni siya to pan testing nato.
Then so pag send natong request, then dara na grant atong request, then dara gitagatag ang result. So this token. So after diri sa kuan overview, so i-mention na to ni. So gigamiton nato ning kaning nasa diri sa code sample. So muna tong i-kuan copy paste. So copy paste nato na para makuha nato, ma-access nato tong kuan buhat na patag nyo. So para makuha na to ang email ID o kanang picture. So ito ta dire, then copy na to na, then ato ta dire sa Facebook, then copy na to ning URL na to. So mo ni, so pagkuha na to dira, i-copy paste na to na dire sa ato ang yung karon mo to tag postman nga gamiton nato ni siya nga kani nga URL. So kani ato tag kuan, copy nato na, then ato tag postman, then dire i-paste nato dire sa postman tong atong URL nga atong gikuha. Then ato to dire sa so kay gi-copy paste naman nato tong URL nga dito sa access token nga gi-copy paste nato diri padulong sa diri sa ato ang postman. So kay gi-copy naman nato tong URL dito sa access token, then gi-paste nato diri sa postman. So mo ni, so ang ibutan lang nato diri is ang client ID, ang value, then client secret, then ang value, then ang grant type niya which is the client credential. So my biggest so my insight and challenges in this doing this. So akong insight o challenges sa pagbuhat ani nga tutorial is kanang lisod siya kay dili pa man gud ako dili wala pa na ako na graphs ang kaning unsa ang paggamit sa postman, then ang pagtype sa URL sa mga value o key naglisod po ko kay wala sad koy saktong knowledge about ani. So kung naaman mo naton-an sa video is comment lang ninyo, then click like ug subscribe sa YouTube channel para sa mga umabot pang mga content.